Okay? So, the title of our message this morning is God's Grace in the Midst of Judgment. So, I want to remind everyone na si Christ, makikita natin sa simula pa lamang, sa beginning pa lamang sa Genesis. If you remember sa Genesis chapter 1, verse 1, if you can follow with me, verse 1, Genesis 1, verse 1, ang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. And then, you remember sa Gospel of John, sa John chapter 1, verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Talking about kay Jesus Christ. Na kung saan sinasabi ni John na nasa simula na si Jesus, naglikhain niya ang lahat ng bagay. And he's the second Adam. Kung may first Adam na nagkasala, may last Adam. If you read Book of Romans, he's the last Adam na kung saan sa pamamagitan niya, sa kanyang pag-obedience sa Diyos Ama, it brought righteousness sa lahat ng mga nanalig sa Kanya. Nang ang tao ay ma-fall sa kasalanan, you remember sa Genesis chapter 3, we saw na yung masamang bunga nito. So, it destroyed the creation of God, tapos na hiwalay ang tao sa Diyos, and even sa isa't isa na kung saan nagkaroon din ng conflict sa isa't isa, ang kapwa-tao. But, pinangako ng Diyos na ang about sa tagapagligtas sa verse 15 of Genesis chapter 3 na siya ang tatalo kay Satanas. Now, sa Genesis chapter 5, kung naalala nyo, ipinakita about ang linya o ang lahi na kung saan magdadala kay Kristo sa pamagitan sa lineage ni Seth, Enoch, at Noah. Now, mahalaga ang naging papel ni Noah sa plano ng Diyos, and this brings us sa chapter ngayon na titingnan natin, Genesis chapter 6. So, let us look this chapter. Basahin natin. May I invite everyone to flip your Bible sa Genesis chapter 6, starting sa verse 1, and we'll just end sa verse 8. Genesis chapter 6, verses 1 to 8. And can I ask everyone na tumayo sa pagbasa salita ng Diyos? Follow me with your eyes as I read the Word of God. Napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Na makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ng tao, sapagkat siya'y makalaman. Hindi na lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting iyon ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. You can be seated. You can sit now. Now, if you remember po, sinabi ni Jesus about bago ang pagparito niya, ito'y magiging katulad ng mga araw bago dumating ang baha sa panahon ni Noe. Sa Matthew chapter 24, verse 37, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. You notice na mga tao na ito ay busy sa makasanlibutan, sa mga bagay sa sanlibutan, party, disco, sayaw, inuman. So, that's their life bago dumating ang flood. Verse 39, hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Well, hindi na baha ang susunod na judgment, but ang sinasabi dito ay ang mga tao na busy sa mundo
at walang hindi alam ang paghuhukom kung sa pagdating ng paghuhukom na biglaan na mangyayari ito at sila ay masyasyak dahil wala silang panahon sa Diyos, okay? At binaliwala nila ang salita ng Diyos. And the second judgment na mangyayari sa ipapadala ng mundo, kung ang unang paghuhukom ay tubig, ang ikalawang paghuhukom, sabi sa aklat ni Pedro, ay apoy ang ipapadala. Okay? So, Genesis chapter 6, it is a warning para sa atin na maging handa sa pagparito ng Panginoong Jesucristo. Sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 24, verse 42, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. So, the question is, handa ka ba kung sakaling dumating ang Panginoon? Either way, handa ka ba kung biglaang kunin ang buhay mo, dumating na ang oras mo, or kung dumating ang Panginoon, handa ka na ba kung dumating ang Panginoon? Isa lang sa dalawa. Maring ang buhay natin, ay kunin na, hiniram natin ng hininga, buhay, handa ka ba? Or handa ka ba, buhay ka man, handa ka ba sa pagparito ng Panginoon? And hindi ka ba isa sa mga sasabihan na lumayo ka sa akin, tumatawag ka, Panginoon, Panginoon, pero sasabihan sila ng Panginoon, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Na ikaw na hindi nagbago ang buhay mo. Na ikaw na walang relasyon ka sa Diyos. Okay? So, sa mga araw ni Noe, karamihan ay hindi handa, kung mapapansin natin. Now, dito sa Genesis chapter 6, una na makikita natin na alam ng Diyos ang ginagawang kasalanan ng tao. Walang bagay na nakatago sa Diyos. Nakikita niya ang lahat. So, let me read sa verse 1. Napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Na makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito ay pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Now, there are three interpretations about sa word na anak ng Diyos. Notice yung phrase dyan na anak ng Diyos. There are three interpretations because we ask, sino ang mga anak ng Diyos? Kung ang iba kagad, kung hindi careful sa interpretation, yan ay kami, mga mananampalataya, mga believers, kung hindi maingat sa interpretasyon. And ang tanong din ay sino itong mga anak ng tao, sa English mga anak na babae ng tao. There are different explanation na about sa kung anong kahulugan nito, but in general may tatlong pangunahing interpretation na mayroon ng iba't ibang grupo. Pero itong una na sasabihin ko, I think out of context ito, hindi ito akma, pero ito ay pinaniniwalaan ng ilang grupo. Unang pananaw ay sinasabi ng iba na ang mga anak ng Diyos ay tumutukoy sa those are mga makapangyarihan, mga pinuno or kings noong sinaunang panahon. Ang mga pinunong ito ay mapangabuso po at naghahangad ng kapangyarihan at katanyagan. At sinasabi ng iba na sila ay na-impluensyano, kontrolado ng mga demonyo. Now, in some ancient culture sa Near East, ang mga kings ay tinatawag na mga anak ng Diyos. That's why they believe na ito ay tumutukoy sa mga kings and rulers. Maging sa Bible, ang salitang Hebreo, small e, Elohim, small mga Diyos, small letter, okay, ay minsan ginagamit para sa mga taong may posisyon or may authority. For example, sa Exodus chapter 21 verse 6, you notice, patutunayan niya ito sa harapan ng Diyos. Sa Tagalog, nakakapital ang D, pero ito po ay hindi dapat capital. Ito ay kasi sa English translation, judges. Okay, judges, yung mga may authority. Okay, they are called God. So, patuloy ko na basahin, dadalhin siya sa pintuan sa tabi ng poste ng pinto at bubutasan ang isa niyang tenga. Sa gayon, magiging alipin siya habang buhay. Another passage, Psalm chapter 82, verse 1. Ang Diyos ang namumuno ng pulong sa kalangitan. Sa pulong ng mga Diyos, smaller d, that is referring sa mga may authority, mga rulers, okay? Mga kings, mga judges.
Okay, sa pulong ng mga Diyos, ganito ang kapasyahan. And then sa verse 6, ang sabi ko, kayo'y Diyos. Okay? Ito yung mga referring sa mga may posisyon, may authority. Anak ng katastaasan. Okay? So, now, sa view na ito, ang mga anak ang isa pang salita dito na we want to know is yung anak ng tao, mga anak na babae ng tao. It refers sa lahat ng kababaihan. Now, ang kasalanan ng mga rulers na ito ay ang kanilang ang pagnanasa nila sa kapangyarihan at sa mga babae. Now, this is the weakness ng view na ito ay it depends sa ebidensya outside of the Bible. Okay? Okay? Wala sa Biblia. Nakadepende ito labas sa Biblia, ang patunay labas sa Biblia. Pinipilit nila ang kahulugan ng mga salita sa Biblia and so hindi ito lubos na napapaliwanag kung bakit naging ganap ang wickedness, ang kasamaan sa buong sangkatauhan. Okay? Now, ang pangalawang view, ito yung karaniwan na tinatanggap ng mga karamihang Kristiyano. Ang mga anak ng Diyos ay tumutukoy, sinasabi nila, sa mga bumagsak na mga anghel. Di ba? May nagrebelde na mga anghel sa langit kasama ni Lucifer. Ito ay tumutukoy sa mga demons na bumagsak sa lupa and nag-anyong tao at nakipag-ugnayan sa mga babae na nagbunga ng superhuman, malalakas, higante, na lahi na tinatawag na Nephilim. Genesis chapter 6 verse 4. Now, maraming mga modern scholars naniniwala sa pananaw na ito, mga scholars, iba't ibang scholars. And ang paniniwalang ito ay nagsimula noong Septuagint noong 200 BC. Sinang-ayunan ito ng mga early church father, si Justin Martyr, Tertullian sa unang panahon ng simbahan. But matinding tinutulan ito ng mga kilala ding early fathers, Augustine, Chrysostom, and ang mga reformers. Mga reform, ito yung mga, you remember, reform dati silang mga pari, mga pope sa Katoliko. And then, under sa pangunguna ni one of the pope na kung saan nag-post siya ng mga against niya sa pamamalakad ng Katoliko, and then nagkamayada reformation kasi like sa grace alone, kasi sa Katoliko mataluwas ka, maligtas ka kung gawin mo ito, mangumpisal, mga sacraments. Pero grace alone, Ephesians 2:8 is naligtas tayo sa pamagitan ng biyaya, kagandahang loob ng Diyos nang inilagay natin ang ating pananampalataya. So, again, yun ang Reformation. And there's some others na they are against sa pamumuno ng mga leaders sa simbahan. So, but ang pinakamatibay na argument para sa pananaw na ito ay sa bawat pagkakataon na ginamit po ang phrase na mga anak ng Diyos sa Biblia, it refers sa mga angels. Mga anak ng Diyos tumutukoy sa mga anghel. And dagdag pa dito, binanggit ni Peter, ni Jude sa New Testament ang mga anghel. Na hindi na natili sa dating kalagayan, ito yung mga nagrebelde at kapangyarihan, sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan o nagrebelde sila sa Diyos sa panahon bago ang baha. Kaya sila ay nakatanggap ng paghuhukom ng Diyos. Now, pinagdidebatihan ang view na ito na ang mga bumagsak na anghel, itong pinaniniwala na ito ay bumagsak na mga anghel, itong mga anak ng Diyos, at nakipag-ugnayan sa mga babae. Now, the question ng iba, paano nagawa ito ng mga anghel? Marahil ay, kaya sinabi ko kanina, they believe na nagkatawang tao, nagpakita sa anyong tao. And sa Genesis 19, if you remember, na ang mga masasamang lalaki sa Sodoma, remember, nagnanais silang makipagtalik sa mga bisita ni Lot, na kung saan mga anghel. Ngunit ang maaaring objection rin sa view na ito ay, nang sinabi ni Jesus na ang mga anghel ay hindi nag-aasawa. In Matthew chapter 22 verse 30. Ngunit sinasabi ng mga sumusuporta sa view na ito na sinabi ni Jesus na ang mga anghel ay hindi nag-aasawa sa langit. And same also sa atin sa langit, wala nang pag-aasawa. Yung asawa ko ngayon, hindi ko na-asawa sa pagdating sa langit. And so dito lang sa lupa. Dagdag pa, pinapaliwanag sa konteksto ng Genesis kasi
Satan tried to prevent the promise of God na magdadala ng tagapagligtas sa pamamagitan ng binhi ng babae, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng superhuman na lahi ng higante na kung saan nagpasama sa sangkatauhan. Now, tinututulan ang pananaw nito dahil sa ibang bahagi ng lumang tipan, ang praise na mga anak ng Diyos, it refers sa mga righteous angels, hindi sa mga demons, sa mga nahulog o bumagsak na mga anghel. For example, sa Job chapter 1 verse 6 and Job chapter 2 verse 1, hiwalay si Satanas na kung saan tinawag ni God, tinawag doon sa Book of Job na mga anak ng Diyos ang mga anghel lang na nandoon sa langit. Pero hiwalay si Satanas, hindi siya tinawag na anak ng Diyos. Hindi siya kabilang. Kaya tila hindi angkop na gamitin ang praise ito para sa mga nahulog na anghel. This is what I I believe. This is ang third view. Ang pangatlong pananaw, ang mga anak ng Diyos ay tumutukoy sa mga godly na mga aponiset na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Remember, in Genesis chapter 4 verse 26 and chapter 5 verses 1 to 32, ang mga anak na babae ng tao or ang mga anak ng tao ay tumutukoy sa mga hindi godly na mga babae na karamihan mula sa lahi ni Cain, na kung saan binaliwala ang Diyos, tinalikuran ang Diyos. Now, ang sanhi ng kasamaan ng sangkatauhan at baha ay pakikipag-asawa ng mga makadiyos, mananampalataya sa lahi ni Seth, sa mga babae mula sa mga masamang lahi na nagpalala sa kasamaan ng mundo. Kumbaga yung word na equally yoked with the unbelievers. And ang sumusuporta sa pananaw nito is malinaw na pinapakita sa Genesis chapter 4 to 5 na may dalawang linya ng mga tao. Ang mga godly, makadiyos, at ang mga hindi makadiyos. Alam din natin na maraming warning sa Bible na hindi nais ng Diyos na mga mananampalataya na mag-asawa ng hindi mananampalataya, hindi makadiyos. Bagamat ang praise na mga anak ng Diyos ay hindi karaniwang ginagamit para sa mga tao, ang mga tao ng Diyos ay tinatawag din na kanyang mga anak sa lumang tipan. Alam natin dapat na ang mga anak ng Diyos, hindi sila dapat mag-asawa ng mga babaeng hindi maka-Diyos. Ngunit alam nyo yung basihan nila noon at nangyayari din ngayon na basihan, nag-asawa sila batay lamang sa pisikal na ganda. Hindi dahil sa sila ay mayroong godly na character. Tingnan nyo sa verse 2. Nang makita ng mga anak ng Diyos na mga babaeng anak ng tao ay magaganda, physical appearance, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. And that's why na nag-compromise sila. Ang nangyari, marami ang na-impluensyahan ng mga ungodly kaysa sa godly, ang godly maka-impluensya sa ungodly. So, dahil dito, nag-compromise ang mga makadiyos na nagresulta ng corruption ng sangkatauhan at kalaunan na ang judgment ng Diyos. I notice those na mga nag-asawa, not all, by the grace of God, may nababago. Pero most na nakikita ko, mga mananampalataya na nag-aasawa ng hindi mananampalataya, is hindi nagkakaintindihan. Pag sinabing magsimba tayo ngayon, ikaw nagadla. Pag sinabi na mag-pray kit yan na, kaw-yamuya man, ikaw nalang pag-pray. Naiintindihan ninyo ang tinutukoy ko? When it comes to godly things, yung mga ungodly, by the grace of God, kailangan mo siguro maghintay ng napakahabang panahon bago sila maging excited sa mga godly things. So mayroon ng struggle, mayroon ng battle, na kailangan mo ipag-pray siya araw-araw. Most of the time, di kayo nagkakaintindihan sa mga godly things kasi nga siya ang nasanay sa mga ungodly na mga bagay. Hindi niya nasanayan yung mga godly things. Okay? And may mga tendency pa, may mga nakikita ko, yung mga godly, nadala ng mga ungodly, pag walang nang stand. Sabi niya, mag-isimba tayo ngayon, yung nagalanay kayo may dapat mo. Tapos, nadara na siya sa niyang partner. Siya nang na-impluensyahan. So,
ito ay gambling. Kung saan ito ay 50-50. 50-50. Na kung saan if you equally yoke sa mga unbelievers, additional na mayroong kang challenge, mabigat na challenge sa buhay mo. Pero kung hindi mo na nga makaya sa iyong sarili, yung challenge, huwag ka na lang magdagdag. Huwag mong dagdagan by having, pagiging equally yoked. Okay? So, that's why we encourage talaga na godly people, hindi naman sila perfect. May nagkakamali rin. Well, at least, they will be convicted. They will be convicted ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu. Amen? So, young people, if you want to have a blessed family, na hindi grabe ang trouble, okay? Do not be equally yoked sa mga unbeliever. Well, matatag ka naman siguro, matibay ang loob mo, then, maring kaya mong harapin ang mga malalaking ko, lalo na kung may bisyo. Lalo na kung may bisyo ang nasawa mo. Okay? Kasi nga hindi siya godly. Hindi naiintindihan yung sinasabi ko? So, do not be equally yoked with the unbelievers. So, now, let's look at the wickedness of men. So, nagsisimula yung sin by compromise sa maliit na bagay. So, ginagamit ni Satan ang wrong marriages as a way para to deceive, diligaw ang mga tao. Minsan, sabi, ay, mahal ko na siya. Kasi ang gwapo niya, kasi ang ganda niya. Okay? Be careful na puro emotion, puro devotion. So, paulit-ulit itong nangyayari sa Israel, sa Lumang Tipan, nahulog sa pag-compromise dahil sa pakikipagrelasyon sa mga hindi makadiyos. So, and even today, nangyayari ito. Marami akong nakikita ng mga kabataan na naging weak ang buhay Kristiyano dahil sa pag-aasawa sa mga mababait, pero unbeliever. Mabait naman siya eh. They manifest na Christian outside, but ang kanilang desire inside is puro mga worldly things. So, ang tugon ni God sa kanilang pag-compromise, in verse 3, tingnan nyo sa verse 3, sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao sapagkat siya ay makalaman. Hindi nalalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. So ang tao ay nagiging makalaman na. Itinakwil niya ang spiritual na pamumuhay at namuhay na sa ayon sa laman. Kaya ang nangyari, ang mga araw ng buhay ng tao ay naging maikli. Naging 120 taon na lang, sabi ng Diyos. Pinaikli ng Diyos ang buhay ng tao mula sa mahabang buhay. Di ba? Sa nakarang pag-aaral natin, wow, ang tagal ng buhay ng mga tao noon, 900 sobra. Okay? Ang haba. Pero hanggang sa umikli. So, bago ang flood, mahaba pa ang buhay ng tao. Dumating na ang flood, then umikli ng buhay. Ilang henerasyon lamang matapos ang bumaba ang haba ng buhay ng tao. And as we continue, let's continue to look at yung pag-describe ni Moses sa matinding kasamaan ng panahon ni Noe. Verse 4, nang panahon iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting iyon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. So, we see the word giants o higante from the Hebrew word Nephilim. Lumitaw lamang ang salitang ito sa isang pagkakataon sa Numbers chapter 13 verse 33. And dito iniulat, if you remember the story, na may pinadala ng mga espiya sa Kanaan, 12 spies, nakita nila ang lugar at ang mga tao doon, and then nang bumalik na sila sa kampo ng Israel, nakita nila ang mga Nephilim, sinabi nila may mga higanti doon, may mga Nephilim, at pakiramdam nila, parang mga tipaklong lang sila kumpara sa kanila. Sino ang mga Nephilim? It is believed. Pinaniniwalaan ng iba na sila isang lahi ng higante na nagmula sa pinagsama ng mga anghel at mga
anak ng tao, mga babae na anak ng tao. Yun na yung pangalawang view. Ngunit hindi sinasabi ng teksto na sila ang bunga ng pagsasamang ito. Hindi maliwanag na sinabi dito. Ang salitang Nephilim ay it means bumagsak o itaboy. Nila tumutukoy sa mga mararahas na tao kilala sa pag-atake sa kanilang mga kaaway. Maaaring hindi lahat na ay physical na higante, ngunit it is clear na sila ay malulupit na tao at handang patayin ka sa anumang oras. And the point of Moses ay ang henerasyon bago ang baha ay kilala sa labis na karahasan. In verse 13, if you read, sabi dito, umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. And even today, na ang pagiging violente, karamihan na ngayon ay mga kabataan at pinupisiya na mas lalong magiging marahas ang henerasyon na ito. So, ang kanilang lantad na pagsuway sa Diyos, nagdulot ng kasalanan na hindi mapigil, na umantong sa sukdulang karahasan at katiwalian. Now, there are three aspects ng kasamaan ng tao. Pinahayag ng Diyos ang kanilang matinding kasamaan. Verse 5, tingnan niyo po, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. So, ganito ang nakikita ng Diyos sa sangkatauhan. Ang tao na hiwalay sa Diyos, ang kasamaan ng tao ay makikita sa tatlong aspeto. Notice, ang una, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. Sa madaling sabi, lantad ang kasalanan ng tao. Laganap ang karahasan, kasakiman, kalaswaan, at pagiging makasarili. Marahil ay katulad rin na ang panahon ni Noe ay katulad rin sa ating panahon. Grabe, lantaran ng kasalanan at iba proud pa na ginagawa ang kasalanan. Ginagawa pa nga sa social media. So, grabe ang karahasan. Talagang lantad ang pagsuway, ang kasalanan. Pangalawa, you notice ang sinabi dito, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Sa New King James Version sabi, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil. So nakikita ni God na hindi lamang ang mga gawa ng kasamaan, kundi ang puso ng tao. And nakikita niya matinding kasamaan ng tao. Sinabi ng Biblia na ang kasalanan ay nagsisimula sa puso. Nagsisimula sa puso, sa isip, inside muna bago ito mag-manifest. Pangatlo, mapansin nyo dito na sinabi, puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Sa English, New King James, only evil continually. Walang bahagi ng buhay walang bahagi ng buhay ang ligtas sa kasalanan. Katawan natin ay inaatake na magkasala. Ang isip natin inaatake na magkasala. Ang ating kaluluwa na inaatake para magkasala. Binabago nito ang the way ng ating pag-iisip. Dahil nakasirigit sa tawaran ka naman sa isakto nga paminsarada. So, and even na naton damdamin. Bisan di rin na tama ang damdamin, nadadarakit sa aton damdamin, hangtod nga nakakahimo na kita sa sala. Okay? So, ang laman is always against sa Diyos. At hindi kailanman na please ng laman ang Diyos. Hindi makakalugod sa Kanya. Ang palagi na please ang iyong sarili. Okay? Now, pangalawang bagay na nais kong makita nyo dito, ang kasalanan ay nagdudulot ng consequences, ng hatol. Nagpasya ang Diyos na hatulan ng buong daigdig dahil po sa matinding kasamaan ng tao. Notice sa verse 6, kaya't labis na kinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. So nalungkot ang Diyos. You see, ang Diyos ay persona. Labis na kinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Ang Diyos ay hindi isang Diyos na walang damdamin. At hindi Diyos na walang pakialam na panonoorin lamang ang mga tao na sirain ang kanilang sarili. Na kung saan magpatuloy sa kasalanan. Nasasaktan ang puso po ng Diyos sa kasamaan ng tao, sa kasalanan ng tao na ginagawa ng tao. Nalulungkot siya pag may pamilya na nasisira. Nalulungkot siya pag may nagdurusang mga bata. Nalulungkot siya pag sa pinsala ng kasalanan, sa pagsuway ng tao na hindi nakikinig sa kalooban ng Diyos. Nalulungkot siya sa kahihiyan na dulot ng kasalanan. Ang Panginoon ay nagdadala lamang ng judgment pagkatapos na paulit-ulit na paalalahanan ng tao at hikayatin na huwag gawin ng isang bagay, huwag lumayo sa kasalanan. Hindi ibinibigay kaagad ang consequence, ang judgment
Paulit-ulit na pinapaalalahanan. Dahil sa paulit-ulit na hindi nakikinig, paulit-ulit na pagsuway. And then, enough is enough. Darating ang punto na kailangan na ibuhos ng Diyos ang kanyang paghuhukom. Kapag siya ay humatol, laging makatarungan ng kanyang paghatol. Sometimes, we don't like na tayo ay, dinidisiplina. Tayo ay kinukorek. But, again, you will not be corrected kung walang reason. Hindi ka didisiplinahin ng walang kadahilanan. So, may karapatan ang Diyos na humatol sa tao. Dahil siya ay lumikha sa atin. Ngunit gaya ng sinabi ni Ezekiel, sabi niya, akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi nasisiyahan na ang sino may mamamatay sa kanyang kasamaan. Nais kong siya ay magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbagong buhay sila pagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Wala'y nalilipay nga mag-suffer ka. Wala'y nalilipay nga umagi ka sa kakurian. Pero kahit tungod nga ang tao di mamati, ikaw ang nagdara sa imong kalugaringon san judgment, sang consequences sa imong kalugaringon. But before it happens, paulit-ulit, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na gawin ang tama, gawin ang nakakalugod sa Diyos. And then, umabot ka na sa sukdulan. And that is the time na kailangan na ibuhos na ng Diyos. And ngayon ang Diyos, God is giving us grace. But darating sa punto na ibubuhos niya ang kanyang paghuhukom. Ang hatol ng Diyos, hindi natutuwa ang Diyos sa paghahatol sa mga makasalanan. Ngunit hindi rin ang Diyos na babaliwalain ang pagsuway ng tao. Kung may tao na tinutolerate ka lang sa ginagawa mong mali, hindi ka mahal ng taong yan. Pero ang tunay nagmamahal, iko-correct ka basta mali. Itutuwid ka. Di ba, parents? Parents can testify. Biblical yan. And so, hindi ang Diyos na babaliwalain ang pagsuway ng tao. Huhusgahan ng Diyos ang kasalanan ng sangkatauhan. Noong panahon ni Noe, sinabi ng Diyos na as we read, lilipulin niya ang tao mula sa ibabaw ng lupa. Verse 7, tingnan niyo po. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. So, yan ang nararamdaman ng Diyos kapag nasa kasalanan ng tao. Yan ang nararamdaman ng Diyos kapag hindi tayo nakikinig. Paulit-ulit nang hindi nakikinig. Minsan, na-open tayo. Hindi natin iniisip ang nararamdaman ng Diyos. Ang iniisip natin ang nararamdaman natin. Kahit mali, ang ginagawa natin. At tayo pa may karapatan minsan magalit. Na alam naman natin na tayo ay mali. Ang judgment ng Panginoon ay makikita natin. Ngunit dahil sa kanyang awa, binigyan ang tao ng panahon para magsisi. Ngayon, sinabi niya, nalilipulin niya ang lahat ng may buhay sa mundo. Malinaw dito na ang tao ang may problema. Hangga't hindi natin inaamin na tayo mismo ang may problema, hindi tayo handang tanggapin ang biyaya ng Panginoon. Hindi tayo lalago. Hindi natin magagawang malugod ang Diyos sa buhay natin. Hangga't hindi natin nakikita ang ating sarili na tayo ang may problema. Makikita rin natin na ang kasalanan ay hindi lang dahil sa sitwasyon. It comes from the heart. Kung ano ang pinapakita mo ngayon, yan ay dahil sa kung anong may klaseng puso na mayroon ka ngayon. Alam niyo yun? You can notice na isang proud na tao, taas noo. Yan din, for sure, ay yung klase ng puso na mayroon ng isang tao. Proud sa kasalanan. So, seryoso si God sa kasalanan. Seryoso siya. Dapat itong magdulot sa atin ng
respeto sa Diyos, pagkatakot, paggalang sa Kanya. Now, sa Genesis chapter 6 to 9, it shows kung ano ang nararapat sa kasalanan. And so, at nagbigay rin ito ng paunang picture na darating na pandaigdigang judgment. Ayon kay Peter, sa susunod na ang susunod na judgment na darating ay apoy, hindi na tubig. Kung ang unang judgment ay baha, may ada lunok sa bugos ng kalibutan, ang sunod nga judgment sa Ginoo sining nga kalibutan kalayo. Now, let's go to the third point, ang biyaya ng Diyos. And so, ang biyaya ng Diyos ang tanging pag-asa ng tao. Verse 8, ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Sa New King James Translation, but Noah found grace in the eyes of the Lord. So, ito yung unang ito ang unang pagkakataon na nabanggit ang salitang grace sa Bible. It's about sa pabor ng Diyos na kung saan we don't deserve, hindi tayo karapat-dapat. And so, we should not think na dahil mabuti si Noah, sumunod siya sa Diyos, karapat-dapat siya ng favor ng Diyos. It's not possible po. Hindi ganito ang nangyayari. Hindi nakuha ni Noah ang favor ng Diyos dahil sa kanyang mga mabuting gawa. We see in verse 9, matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. So this verse it's the result ng verse 8. Okay? You remember? Sa verse 8, sinabi dyan na Noah found grace in the eyes of the Lord. So, naging matuwid si Noah because natanggap niya ang grace, favor ng Diyos. And let's remember na ang grace, ibinigay kay Noah ibinigay ito sa parehong paraan na binibigay sa sino man ngayon. This is a gift at hindi maaring makamit ng sariling pagsisikap. Nang umabot sa sakdulan ng kasalanan ng tao, nabasa natin ang word na Noah found grace in the eyes of the Lord. Itong statement na Noah found grace in the eyes of the Lord. So this is an encouragement for us na despite of the corruption ng tao at matinding karahasan, immorality, corruption sa lipunan, sa paligid natin, ay nananatiling nagliliwanag ang kagandahang loob ng Diyos sa bawat tao. Romans chapter 5 verse 20. Dumami ang pagsuway, ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. So kahit gaano pa kalaki ang kasalanan mo, you can still find grace sa Panginoong Hesukristo. Masusumpungan mo ang biyaya sa Panginoong Hesukristo. And we know na dumating siya hindi para sa mga matuwid, hindi para sa mga may sakit, para sa mga makasalanan. Kung hihilingin lamang natin sa Kanya, if you would say to Him, Lord, be merciful to me na isang makasalanan, you will find grace and salvation sa Kanya. So, and also you can stand sa araw ng paghuhukom by grace dahil sa kagandang loob sa pamagitan ni Hesukristo and hindi ito sa pamagitan ng iyong kabutihan. Sa muli, it reminds us na sa unang pagkakataon na ito yung unang pagkakataon na ginamit ang salitang grace sa Bible. Take note of that. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ang salitang grace sa Biblia. Kung gaano kahalaga, kasing halaga ang grace ng Diyos para sa kaligtasan ng tao noong panahon ni Noah, ganito din kahalaga para sa kaligtasan natin ngayon, kaligtasan ng tao. Ephesians chapter 2, verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. I like that. Walang maipagmamalaki ang sinuman. Wala kang dapat na ipagmalaki sa buhay mo. Because everything na mayroon ka, it's only by the grace of God. Kung nagmamalaki ka, go back kung saan ka nagsimula. You are what you are now because it is because of the grace of the Lord. And you are what you will become, it is because of the grace. It is through the grace of the Lord. So, we're saved by grace through faith in Jesus Christ, tulad ng ginawa ni Noah. I pray if there's any sin sa buhay natin,
talikuran natin. Or else, kukontrolin ka hanggang sa magdulot ng iyong pagbagsak. Hanggang sa malayo ka sa pagpapala ng Diyos. God is gracious to you. God is so gracious. At kung naririnig mo ang tinig ng Diyos, huwag mong patigasin ang puso mo. Okay? So let's pray. Mapagmahal at grasyosong Ama, tulungan mo ang bawat isa na hindi malinlang at isipin na maaari kami magpatuloy sa kasalanan nang hindi nagkakaroon ng kahihinatnan. Tulungan mo po kami na maunawaan na ang dahilan kung bakit pinagpapaliban mo ang kahihinatnan ay upang mabigyan mo kami ng pagkakataon na magsisi at hindi dahil tinatanggap mo ang aming kasalanan. Tulungan mo kami na makita kung gaano kasama ang epekto ng aming kasalanan sa iyo at sa mga tao na nasa paligid namin. Father, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya. Tulungan mo kami sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo na maging katulad ni Noah na patuloy na maranasan ang biyaya mula sa iyo. Yung kagandahang loob. Bigyan mo kami ng tapang tulad ng kay Noah upang mamuhay ng may kabanalan sa isang mundo na puno ang kasamaan at mas lalong ito ay lalala ayon sa iyong propesya dahil ang mundo ito ay mas lalong karamihan iniibig ang mga bagay na hiwalay sa iyong kalooban. Nagtitiwala kami sa iyong kapangyarihan upang magawa namin ang iyong kalooban. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo kami nananalangin. Amen. Amen.